So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gagawa na tayo ng reaction video dito sa ating inaabangan. Ito po ang ating paboritong What Lies Beneath at ito na nga po ang ating full video reaction. Pero syempre guys, sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, huwag isa nakalimutan na i-click ang subscribe button. I-click mo na rin po yung bell para ma-notify ka sa tuwing maglalabas ako ng mga reaction video. And then syempre guys, ginawa ko itong reaction video ay para makapag-react ako and makapag-comment ako sa lahat po ng iniidolo kong artista at lalo na po dito sa ating paboritong teleserye. At ayun na nga guys, ginawa ko rin po ito para po sa lahat po ng hindi kayang mag-avail ng ganito ay masubaybayan nito. Samahan nyo lang po akong mag-react at mag-comment sa ating mga paboritong artista. At yun na guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and so, let's go! So, eto na guys. Let's go! Ito yung isa sa nakakasabik na episode. Tado ka! Aling Esther! Aling Esther! Hindi sila dumating sila. Buhay siya! Aling Esther! Aling Esther! Bakit akala nyo pinatay ko siya? Kung hindi kami dumating, baka yun ang gagawin mo. Pumunta ako dito para kausapin siya. Wala pa akong ginagawa bigla siya tumakbo. Ano? Tumalong ka na naman na mamamatay tao ako. Dito. Bakit mo tinrack down si Esther Castro? Because you're accusing me of killing her. Pati kapatid ko pinagbintangan mo. Kaya yan, pinahanap ko, tinan mo, buhay na buhay, oh. Saan niyo ba ako dadalhin? Bitawan mo nga ako! Bitawan mo ko! Lah. Ulo nyo ang bumago kanina. Pinaalalayan lang kita. Dadalhin ko na siya sa ospital, papasitiskan scan ko just to be safe. Kung kailangan niya ma-hospital kami na magdadala. May tinatakbuhan po kayong kaso. Hindi namin kayo dedetain dahil wala kaming karapatan na gawin yon. Pero pwede kitang tulungan. Sigurado may dagdag charges na yung kaso nyo dahil fugitive kayo. But I can represent you. Ang hihingin ko lang na kapalit ay sabihin mo ang totoo. Bakit ka nagsinungaling tungkol kay Edong Santiago noon? Hindi ako nagsinungaling! Hindi ako nagsinungaling tungkol kay Edong! At masaya akong napakulong ko ang animal na kapatid nito! Animal! Ikaw nagpahirap sa kapatid ko! Sa kanya, Aling Esther, maayos kaming nakikiusap. Mga kuya! Hindi ka namin sasaktan. Kuya, tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Ginagawa nyo! Kuya, tulungan niyo ako! Kuya, pinipilit nila akong magbayad ng utang ko. Sabi ko, wala pa naman Teka lang. akong pera. Ako po si Attorney Erica Melendez. Huwag po kayo maniwala sa kanya. Si Kuya, saan kayo maniwala? Hindi, Kuya, maniwala. Tingin ang item mo kung totoo yan. Teka lang, kukunin ko lang sa kotse. Papakita ko sa inyo. Sir, sa akin kayo maniwala. Huwag niyo ako iiwan. Papatayin nila ako, Huwag na sir. kasi kayong Sir, makialam. Wala naman kayong kinalaman dito eh. Say mo? Lah. Aling Esther! Aling Esther! Bitawan niyo ako! Aling Esther! Bitawan mo ako! Ano ba? Bitawan mo ako! Loko to mga ano na to. Yan. Akala nyo kaya. Anong ginawa mo? Tinuod ako, nakalayo. So, ibig sabihin lang dito guys, itong sila Erica is mali talaga yung hinala nila na itong si Lucas may ginawang masama kay Aling Esther. So, siguro nahimatay na lang siya nung tumakbo siya ganun. Nag-inarte ba? Kasi nga may mga ano pala siya, meron pala siyang kaso. Bilis ah.
takas pa yun. Ang taba-taba ni Aling Esther eh. Carmen, ano, kamusta kayo? Faster. Sisi, okay lang ba? Okay na. Nakatulog naman. Uka. Sige. Ayan na. Papanoorin na nila yung CCTV. Tingin. Ano, nakita ba mo ka? Kung di nakatalikod, nakayuko or natatakpan ng cap yung face, mukhang alam niyang may CCTV sa house. Pinakawalan mo siya, no? Ha? Ano ba plano mo? Papakawalan mo siya? Tapos pag nahanap mo na siya ulit, pag wala na kami, magagawa mo na lahat ng gusto mo sa kanya? Tulad ng ginawa mo kay Celestino? Hanggang ngayon, yung pa rin na nasa utak mo, Erika. Kahit nakita mong buhay si Esther, at napatunayang mali ka, paninindigan mo ang paniniwala mo sa amin ng kuya ko. Ay, binalik na naman. Yes, hindi niyo ba ako maalala? Lucas Santiago po, Ito kapatid yung nangyari. Baka nagkamali lang kayo. Hindi kasi kuya gumawa ng kay Luisa. Magbabawi niyo po yung sinabi niyo sa mga polis. Sige na ho. Kilala na kita. Ikaw yung kapatid ng adik. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin. Ito yung nangyari. Wala kayo makausap. Lumayo ka sa akin! Sinasabi ng mga tao na patay ka na. At tinuturo yung kapatid ko. Gusto ko lang itama Yan, yung mali. tama. Lumayo ka sa akin! Sinaktan pala siya, no? Aling Esther! Lumayo ka sa akin! Bitawan mo ka! Matagal nang tapos yung kaso. At sa loob na 1 taon makakalabas ng kuya ko, walang mangyayari sa'yo kung sasabihin mo yung totoo. Naligtas at buhay ka at nagsinungaling ka laban sa kuya ko. Yan. Tama. Tulungan niyo po ako. So, talagang ang gusto lang mangyari, gusto lang ituwid ni Lucas yung pagkakamali nitong babae na to, na kung saan po ay talagang pinagpilitan niya nga na si Edong yung may kasalanan. Pero, di ba hindi talaga si Edong yun? Kasi sabi ni Erika, may balat daw yun sa likod. Di ba? Demonyo! Mga taong katulad mo at ng kapatid mo ang dahilan kung bakit itim. Itim ang kulay ng bansa natin. Demonyo! Demonyo! Mister, Lo, nagpanggap. Natapilok. kailangan mo ng tulong. Baka ikaw yung obsessed sa nakaraan, hindi kami. Nakita kita. Hinayaan mo siyang makatakas. Sinabi ko na nga sa'yo, tinuod ako eh! Iniwan mo nga kami kanina eh. May mali, Lucas. Nararamdaman ko. Kung meron akong natutunan sa nangyari noon, yun ang magtiwala sa kutob ko. Alam ko. Alam kong galit na galit kayo ng kapatid mo. Pero kung ilalagay niyo sa mga kamay niyo ang hustisya at mananakit kayo ng iba, hindi yun ang solusyon. Eh ano? Ang batas? Di ba yan din yung tumarantado sa kapatid ko? Yan din yung madaling baluktutin. Manipulahin ng kahit na sino. Wala kaming sinaktan ng kuya ko. Hindi ko na pagkakatiwalaan ng batas. Tama rin yung sinabi ni Lucas kasi nga 'di ba? Alam niya kasi na talagang pinagdidiinan lang ang kapatid niya pero wala naman talagang kasalanan 'yon. So siguro nalaman niya na yung pulis is gustong-gusto lang talaga na makulong itong si Edong. Kaya alam din naman nila Erika yun yung nangyari. Alam nila yon. So siguro wala naman ako masasabing iba kay Lucas. Tanga lang ang gagawa nun. At hindi na ako tanga. At alam mo kung ano natutunan ko sa mundong to? Kapag mahina ka, lalamunin ka ng buo. Tama. Sisiguraduhin kung hindi ako yun. Tama naman siya. Ano nangyari sa'yo?
Hindi kasi ganyan si Lucas dati. Mabait si Lucas. Ganito ako dahil sa'yo. At sa ginawa ng mga kaibigan ko. Parang hindi rin naman kasi siya masisisi. Grabe hirap na pinagdaanan ni Lucas eh. Wala ba ibang angulo yung CCTV? Eh yung sa gate. Sabi ni na Chloe at saka ni Joshua, nakita niya siya sa labas. May hidden cam doon. Ah, ang galing ah. Yan na. Ayan na, makikita nga. Oo nga. Same person yung humabol kina Chloe tsaka yung nanggulo sa bahay. Pangaray na ako bumabalik, wala kanina eh. Pero ano, hindi masyado nakita sa CCTV kasi madilim. Tapos palaging nakayuko si Edong. So hindi pa rin clear. Pero at least masasabi na nila kung kahit pa paano may suspecha na sila. Hindi rin ako kami tinatawagan. Wanted na ng mga pulis ang tiyahin mo. Pwede ka rin makasuhan for aiding and abetting. Ang kulit niyo rin ho eh, no? Sinabi ko na nga ho, hindi ko alam kung nasaan siya eh. Di ba dapat mas alam niyo? May sakit yung nanay ko, tapos sinaharas niyo kami. O walang galang lang ho, pero tigilan niyo na ho kami. Ito ang nagsasabi. Si Lucas pala, no? Pero hindi pa rin kita yung mukha niya dito. Ito. Yan na. Nakakabato. Bakit? Si Edong. Kitang-kita. Ayun yun yung part na yung unang binabalak pa rin ni Edong na pumasok doon. Tapos nakita niya yung CCTV kaya napaharap siya doon. Yun yung mali ni Edong, no? Hindi niya inisip yun. Malalaman na agad kung sino yung pumunta doon kay Alice. Pero alam ko tinatakot lang naman Hindi! ni Edong eh. Hindi pwede. Nakakulong na yun, di ba? Lo. Hindi pwede. May pinaplano silang magkapatid. Missing si Esther Castro at pinatay si Celestino. Yan, di Ang ka rinig kasi ko, nakinig. nagtatago si Esther dahil sa estafa. Tapos si Celestino, pinatay yun nung sindikato na nakabanggaan niya dati. So after 14 years, nagkataon lang na magkasunod yung nangyari sa kanila. Malakas ang kutob ko at hindi ako madalas Yan. magkamali. Binabalikan ni Edong lahat ng may atraso sa kanya. So that means... Tayo. Tayo ang isusunod niya. Yan. Hindi kayo naniwala kay Alice. Una ka na. Kay Erica. Ako na magbabantay kay Esther. Hindi ako aalis hanggat nandito pa yung gagawin yan. Sige.
Hello? Erica, it's Alice. Alice? Si Edong. He was at my house last night. Hala, sinabi niya kay Erica tapos andito pa rin si Lucas. Sigurado po kukomprontahin niya to, no? Baka mag-away pa sila dito. Si Edong? Ano ibig mo sabihin? Someone broke into my house last night. Okay? Tapos pagtingin namin sa CCTV, it was Edom. And he even harassed Beth's daughter. He was in my house. He was in Amurao. Amorao, yun yung lugar nila. Napag-isipan ko na lahat ng mali ko noon. Ang gusto ko lang gawin ngayon ay itama Ayan. ang mga mali na yun. Pumunta ako dito para sabihin sa'yo hindi kita nakalimutan. Isa ka sa mga dahilan kung bakit ako naging abogado. Gusto kitang tulungan. Ito yung part na talagang kinilabutan ako kasi ang creepy kasi ng itsura ni... Kumbaga nakakatakot yung itsura ni Edong. At saka yung mga sinabi niya talaga sobrang nakakatakot, guys. Hindi ako may kailangan ng tulong mo, Tony. Diba? Ako, magtatama ang mga pagkakamali ko na maitama rin lahat ng pagkakamali ninyo. Ano ibig mo sabihin? Sigurado ako, magkikita tayo ulit. Diba? Ayun yung babala ni Edong. I'm sending you a photo right now. Diba? Si Edong nga. Alam mo ba? Bumaba ka! What the hell? Alam mo ba? Na nakakalabas-masok yung kapatid mo ng kulungan? Yan. Pinagsasabi mo? Siya yan! Hindi posible yan! Ganito niya pinatay si Celestino. Tama ba? Hindi nga totoo yan! Hindi daw totoo. Yari kayo. Alam nyo guys, wala kasi talagang kaalam-alam si Lucas na nakakalabas itong si Edong. Alam ko ganun alam ko ganun talaga nangyayari. Walang kaalam-alam si Lucas. Kasi alam lang ni Lucas, alam ko ay hindi kasamaan Parang iba kasi yung nasa isip nilang dalawa. Siguro may twist talaga to. Lagot ka ngayon. Tony, ang tawag niyo sa akin Alam niyo, Tony, konti na lang. Isipin ko, may gusto ka na sa akin. Nakakalabas ng kulungan si Edong Santiago. Nakakatakas ba siya o pinapalabas-masok niyo? Tony, ano pinagsasabi ninyo? Nasa bagong bayan si Santiago. At kung mayroong presong nakakatakas, hindi namin tatago sa inyo yun. Nakunan siya sa CCTV na nakatayo sa labas ng bahay ng kaibigan ko. Kaya huwag ka magsisinungaling, Warden. Imposible yung sinasabi niyo. Yang CCTV na yan, ano yan, misa palpak yan. Sa malabo. Hindi mo maaasahan yan. O baka nga AI na yan Papunta na ako sa bagong bayan. Pag hindi nyo naiharap sa akin si Edong Santiago, sasabihin ko sa mga reporter ang ginagawa nyo. Yan, lagot ka. Sumagot ka! Ang kulit nasabi ng pulis. Posibleng AI daw, malabo. Wala na magagawa. Ano yan
CCTV yun, imposible mangyari. At saka talagang kuhang-kuha sa camera, di ba? Ako sa bagong bayan. Pag hindi nyo naiharap sa akin si Edong Santiago, sasabihin ko sa mga reporter ang ginagawa nyo. Lumabas kayo! La. Target niya tayo. Dapat ginawa niya na sa atin yung ginawa niya kay Celestino. Masisira lahat ng plano natin. Di ba sabi ko sa'yo, kaya ko na tuloy yung mga plano natin. Kaya sumagot ka! He could quite possibly be coming for us next. So yun guys, hanggang dito na lang muna ating reaction video dito sa ating inaabangan. So maraming salamat po sa inyo lahat dyan. At sa lahat po ng patuloy na sumusuporta dito sa ating channel, thank you so much sa inyo lahat. At tayo na guys, sa lahat naman po na hindi pa nakapag-subscribe, huwag niyo sana nakalimutan na i-click ang subscribe button. I-click mo na rin po yung bell para ma-notify ka sa tuwing maglalabas ako ng mga reaction video katulad po nito. At yun na guys, thank you so much sa inyo lahat dyan. Sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay at sumusuporta dito sa aking mga reaction video. At yun na guys, thanks so much again and syempre, keep safe and have a nice day.